Hello! Welcome to my vlog, Velma Kahirap. Thank you so much for the watching. God bless you all. Hello. So, andito ako mga langga. Naglaba na naman ako. Hindi pa ako tapos naglaba. Naligo ako kasi kahapon hindi ako nakaligo. No, hindi ako nakaligo kahapon kasi dami kong nalabahan kahapon. So ngayon andito naman ako kasi yung damit ng anak ko hindi ko nalabahan kahapon kasi ang dami ng lalabahan ko kahapon. Mga habol at saka mga kumot at saka mga beadings, mga kunda, and then mga dami, basta dami ka akong nalabahan kahapon yung mga damit namin na madumi. So ang naiwan kahapon yung damit sa anak ko na college kasi hindi siya nakalaba kasi natamad, tumukay din ang iyang tamad. Nagtukay din ang kanyang tamad. So andito naman ako mga langga. So naglaba na naman ako. So thank you so much for the watching. No skip. Please subscribe. Subscribe, like, share. So no skip mga langga, please. Don't skip. Awa ka naman sa vlog ni Velma Miana Kahirap. So kasi housewife lang tayo. Housewife lang tayo. So ganyan lang ang ating trabaho dito. Pag mayroon tayong trabaho kasi trabaho natin to araw-araw sa bahay, 'di ba? Oo. So ganyan lang talaga. So kailangan andito ako tapos labhan ko tong damit sa aking anak. Yung mga t-shirt kanina nalabhan ko na. So yang naiwan ang mga shirt na naman. So naligo muna ako tapos bago ako maglaban nitong mga shirt at saka mga pantalon. So ngayon tingnan nyo ang aming tingnan nyo ang aming bubon. Oh, yun oh. Oh, nag-apaw-apaw yan ha. Oh, nag-apaw-apaw yan ang aming bubon. Oh, ayan oh, tingnan nyo na yan ha. Nag-apaw-apaw yan. Purya buyag, purya buyag. Purya buyag lang. So maglaba tayo mga langga. Maglaba si Kahirap Vlog. So dyan ko kayo ilagay kasi mainit na initan ang anak ko. Dali lang. Taas ko muna sandali lang. Yan. Ang aking payong. Ang aking payong para hindi kayo mainitan. So medyo lang tayo medyo lang tayo kasi matumba siya. Ay, natumba siya. Ibika ta na lang. Yan, dyan na lang kayo. O, sige. Kasi nandito naman ako naglaba. Naglaba ang inyong Kahirap Velma Vlog. So, hindi pa ako tapos. Kanina natapos ko na yung mga t-shirt. At tapos ang naiwan, mga shirt at saka pantalon. So, yan, ganyan lang tayo. Laba-laba kasi ganyan ang trabaho natin, 'di ba? Ganyan ang trabaho natin. So, maglaba tayo habang tayo ay naka-video para mayroon tayong i-upload kay YouTube. Para mayroon tayong i-upload kay YouTube. At least no, okay man lang, okay lang 'yan. Kuan lang ba? Aliw-aliw lang, paaliw-aliw lang ba, no? So ganyan lang tayo mga langga. So kumusta ang trabaho ninyo? Kumusta kayo diyan? So kumusta kayo diyan? Anong trabaho natin diyan? Kumusta kayo at mag-ingat palagi kayo sa trabaho ninyo mga langga. Kasi malayo kayo sa pamilya nyo kung makita nyo tong aking video. So ingat lang palagi. Ingat lang. So nandyan ang ating Panginoon nakabantay sa atin kung anong ginagawa natin, di ba? So kailangan mga langga ganyan lang. Ganyan lang, ingat tayo. So andyan sa labas kung saan tumagpunta ang aking video. So God bless you sa inyo ha mga langga. God bless you at ingat sa trabaho ninyo palagi. So kain kayo.
bago papasok sa school, bago papasok sa trabaho, kain muna bago magpasok sa trabaho. Huwag kayong magpabaya sa sarili niyo mga langga. Huwag kayong magaya sa akin. Pero langga, kahit naman ako ay kahit ako ay kape lang ba? Kape lang. Magkape lang ako sa umaga. Ganyan. Tapos pag may tinapay okay, pag wala okay lang din. Basta magkape lang ako sa umaga. Ngayon lang ako mahilig magkape. Tapos busog na ako niyan sa kape. Kahit walang tinapay, kahit walang kanin sa umaga. Tapos basta makakape lang ako sa umaga mga langga. Tapos gugutumin ako niyan mga mga 11 o'clock or 12 na ganyan. Alauna na ganan. Gugutumin na ako niyan. Pag gutom na, nakain ako sa kanin. Kain naman ako ng kanin. Ganyan lang si Kahirap Vilma Miana Vlog. Simple lang ang buhay. Basta masaya. Diba? Kahit malungkot, masaya pa rin. Kahit malungkot, masaya pa rin. Kahit pagod na, saya pa rin. Ganyan lang ang buhay natin, di ba mga langga? Andyan naman ang Lord. Andyan naman si Papa God nakatingin sa atin, di ba? Hindi man tayo pabayaan yan. So, ganyan talaga ang buhay natin. Ganyan lang tayo. So, kailangan everyday wag kong kalimutan ang Panginoon para alalayan ka palagi sa trabaho. Diba? Pagising mo, love you Lord. Masarap ang tulog ko. Love you Lord. Nakagising ako ng umaga. So, ganyan lang. Diba? Masalamat talaga tayo sa Kanya. So, ganyan si Kahirap palangga. Ganyan si Kahirap Vilma Miana. Shout out pala ako dyan sa shout out sa inyo lahat na manonood nitong vlog ko. Shout out sa inyo. I love you so much. God bless you. Tapos, shout out ako dyan sa Malaybalay City, Bukidnon. I'm here, si Vilma Miana. Vilma Mangkit yun noon, di ba? Vilma Mangkit ako sa dalaga pa. Vilma Mangkit, ongkiat ko. Vilma ongkiat ko mangkit sa dalaga pa ako. Ngayon, may asawa naman ako, guys. So, na asawa ko taga dito sa Coronadal City, si Jewel Miana. So, thanks God. Kasi, nagkaasawa ako ng mabait. Alam nyo guys, i-share ko sa inyo ang aking nakaraan noon sa dalaga pa ako. Mahirap kaya ako sa dalaga pa guys, sa bata pa ako. Alam nyo kung ano ang trabaho ko noon sa dalaga pa ako. Sikat ako dyan sa Malaybalay City, Bukidnon. Joke lang, sikat. Hindi ako sikat. Siyempre, ganyan ang trabaho mo. Ano naman yun? Iwan ko guys, hindi naman yun masama. Hindi siya masama sa akin. Sa akin lang kasi naglaki ako na walang parents, walang ama at ina. So, sa bata pa ako, naglaki ako sa aking lolo at saka lola. Sa parents ng aking ama. Tapos, mga 8 years old siguro ko o 7 years old. Kinuha ako sa aking tiyo, kapatid ng papa ko. Dinala ako dito sa Mindanao. Diyan ako naglaki sa Palcan, Polumolok, South Cotabato. Diyan ako naglaki. Kasi diyan ako nag-elementary. Tapos naka-eskwela ako, grade 6 yata yung nag-eskwela ko doon sa Tondo, Canary, Polumolok, South Cotabato. Nakapasok ako dyan grade 6 kasi nakatira din ako dyan sa tiya ko, sa kapatid ng papa ko din. Puro kapatid yan ni papa. Katapos hindi ko kinaya dyan sa tiya ko.
sa Canary, nagsulat ako kay Papa. Kasi si Papa nandoon na sa Bukidnon eh. Nandoon na si Papa, nakatrabaho na sa Bukidnon. Janitor sa elementary school sa San Jose, Quezon, Bukidnon. Naka na si Papa, may trabaho na doon, pero ano lang siya. Hindi naman lang. Kasi ano man lang, marangal man din niya na trabaho. Diba? Nabuhay niya, ang pamilya niya, ganyan ang trabaho ni Papa. Janitor sa elementary school. Sa San Jose Elementary School, Quezon, Bukidnon. Pagkatapos, nagsulat ako sa kanya. Napakunin mo na ako dito sa tiya ko, sa kapatid mo. Kasi hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya ang pagdala niya sa akin ba. Ganyan. Kasi palagi niya akong sinasakit. Kahit wala akong kasalanan guys, alam niyo yan guys, alam ng Panginoon yan. Kahit wala akong kasalanan, sakitin niya ako. Tapos, purya damag lang, napatay na yung asawa niya. Napatay na yun. Maalala ko yan guys, matulog ako kung gabi, matulog kami kasi andyan lang siya, yung asawa ng tiya ko, tapos tiya ko, tapos mga bata isa, tapos ako. Ganyan kasi walang kwarto sila dyan lang kami sa sala kasi boarding house yun, doon natirahan niya sa Canary, sa Tondo. Tapos hindi ko maramdaman ko talaga guys na mayroong magbukas sa aking paaba, sa tiil ko, sa aking dito may magbukas sa aking kumot. Natulog ako kasi siyempre nandiyan ko lang kayo sa sala, tapos mayroong ilaw nga nakasiga yung sa gas lang ba, tapos nang ginapulawan good siya guys, kay kanang may bata ba. Siyempre pag galaw mo, makita mo naman sinong tao nandiyan sa tiil mo o sa paa mo. Makita mo diba, siya yung asawa ng tiya ko. Kaya yun, pag siya guys, ko sa inyo, i-story ko sa inyo. Ganyan ako sa maliit pa. Kuan pa ako noon, mga 13 years old or 14, ganyan. Tapos guys, yun na, nagpadala ako ng sulat ng papa ko. Akala ko hindi yun dumating. Nagsulat ako ng papa ko, sabi ko sa kanya pa, kunin mo ako dito pa kasi sinasakit ako ni Inday Dinding, sabi ko ganyan sa tiya ko. Tapos ganyan sinasabi ko sa kanya, yung asawa ni Inday Dinding, tiya, pinagsuntok ako sa likod. Masakit kaya yun guys, parang hindi ako makaginhawa sa pagsuntok niya sa likod ko. Nakaganyan ako guys, so nang matagal ako nabuhayan ba. Sabi ko pa, Lord Jesus Christ, tulungan mo ako dito, sabi ko sa kanya. Tapos ganun, hindi ko alam, mga siguro guys, mga 2 weeks or 3 weeks nagsulat ako, so dumating siguro doon mga 3 weeks. Nagpunta ang papa ko dito sa Canary kasi nagaling siya sa Quezon, Bukidnon. Kinuha ako ni papa, dinala niya ako sa Bukidnon. Pagkuha niya sa akin dito, ayun dun ang bagsak ko. Pero nang pinagtiis ko lang, bahala na, basta makaiwas ako sa aking tiya dito sa makaiwas lang ako sa kanila dito. Kasi kawawa kasi ako dito noon, yung bata pa ako, kawawa ako. Pinagtulungan lang ako kasi naghiwalay yung papa ko at saka mama ko. Tapos kung magalit sila sa akin, meron talaga silang isabi sa akin. Mana ka ng ina mo, ganyan. Sana naman ako magmana, di ba, sa ina talaga, kasi ang ina ang nagpalabas sa akin sa mundo, di ba? Iba't sabihin pa nilang mana ako sa ina. Ganyan talaga guys, ang ating mga anak, mana talaga sa atin, di ba? Mana yan natin, kasi anak natin yan
Isa pa ba yan magmana? Tapos yun na. Sabihan nila ako ng ganyan. Anak ka sa liking kawayan. Ganyan ako guys noong sa bata. Ako kawawa talaga ako. Tapos ano tawag sila? Yun, nag-uwi ako sa kay Papa. Kinuha ako ni Papa. Doon naman ako guys. Pero okay lang yun doon. At least ang importante na hiwalay na ako, na hindi ako saktan. Hindi ako kulatahon. Hindi ako bugbugin. Diba? Kasi kung dito ako sa kapatid ni Papa, bugbugin talaga ako. Ganyan ang buhay ko dito sa bata pa ako. Kaya iyon. Pagdating ko sa bukid nun guys, yun naman ang aking buhay. Nagkawatak-watak. Kasi hindi kami magkasundo ng stepmother ko. Ay, hindi naman sa makasundo. Ako lang ang umiwas ba kasi pag nandyan ako sa bahay nila, palagi sila mag-away ni Papa. Parang magselos siya sa akin ba. Palagi sila mag-away ni Papa, tapos si Papa palaging lasing. Tapos pag uwi ni Papa niyan, pagalitan niya ang asawa niya. Tapos nagsabi si Papa, bakit ganyan ka sa anak ko? Parinig ko yan, mag-away sila. Kaya ayaw ko na magtira sa ila na matagal. Oo, pero nagtrabaho ako doon sa nag-working student ako doon sa maestra na doon sa kilala ni Papa. Doon ako nag-working student, nag-aral ako. Nag-aral ako, tapos doon ako nakatira sa kanila magtrabaho. Kasi marunong na ako magtrabaho guys, kasi na-disiplina ako sa akong tiyo dito sa Palkan. O yung tiyo ako, si Tiyo Rene, Tiyo Reto. Kasi may mga anak sila na mga matanda pa sa amin, yun ang magdisiplina sa amin noon. Marunong ako maglaba, marunong ako maglinis, marunong ako magluto. Kasi tinuruan kami noon sa bata pa. Marunong na ako magguna. Ganyan. O ikaw Vilma, magkuha ka ng tubig doon sa tabay, doon sa malayo. Magdala ka ng 2 galon. Punuin mo yung banga. Kay banga pa man sa unang sudlanan sa tubig guys, kay wala pa may rep sa una good ako tiya sa una nga panahon 1980s, walang rep, so malamig man yun ang sa banga, diba? Kilala nyo yung banga guys. Yun, tapos doon ako sa bukid nun. Tapos alam nyo, kung magtrabaho ako doon, may sahod ako. Magkano pa lang ang sahod noon? Mura pa ang sahod noon guys, di ba? Mura ang sahod noon. Ang sahod pa noon ay, magkano is 350 ang monthly. 1980s, mga 1987, 88, ganun. 350 hanggang mag 500. Tapos, ganun. 700 yun, ganun ang sahod. Noong panahon bata pa kasi ako niyan, mga 16 or 17, ganyan. Pagkatapos doon na, pag na siguro ko guys, mga 18, ano pa ko, 16 or 17, ganyan. Mayroong lalaki, mayroong sa akin ba ng ligaw. Mayroong nang ligaw sa akin guys. Tapos, nangligaw siya sa akin, ganyan. Sabi niya, gusto niya asawahin niya ako. So, kasi bata pa kasi ako noon. Wala pa akong animo sa mag-asawa. Sabi ko, o sige, nag-oo din ako. Nag-oo din ako sa kanya. Tapos, yun, namalayi sila. Yung nagpunta sila sa bahay bata. Tapos, tinag-ano niya papa ko na gusto niya asawahin niya daw ako. Ganyan. Papa ko naman pumayag para wala na siyang maisip ba na ako may asawa na, diba? Pero awa ng Lord, awa talaga ng Panginoon guys.
pag ano na namin doon, pag parehistro, ganyan, nagparehistro na kami. Pagkatapos, nagpunta na kami sa simbahan, mag-seminar. Pero nandun pa ko sa papa ko natulog. Bawal pa kami magsama kasi hindi pa kami nakasal. Ganyan kasi noong panahon, di ba? Oo, tapos may puntahan kami doon sa bayan. Nandiyan yung kapatid ko, magsama yung kapatid ko. Ipasama talaga yan ni papa. Hindi pwede mag-alis ako magsama sa lalaki na wala akong kasama. Mayroon talaga. Tapos ganun. Ay, maalala ko yan, si Dudong. Si Dudong yan ang magsama-sama sa akin noon. Nandyan ang kapatid ko sa tabi namin. Ditong lalaki, si Dudong, tapos ako. Ganyan. Tapos, alam mo guys, mga dalawang seminar siguro namin doon sa simbahan. Naalala, nakita kami sa ano, basta nag-seminar sa amin. Nakita niya kami. Kasi ang lalaki, 30 siguro ang lalaki, tapos ako is 16 or 15, ganyan. Bata pa ako. Ganyan. 16 or 17. Bata pa ako. Tapos ang lalaki is 30. Oo. Tapos ano pa gid ang trabaho niya, guys? Nang magtapas ng tubo. Sa tuma. Magtapas ng tubo. Ang trabaho niya. So, yun. Tapos, alam nyo guys, mga dalawang Sabado na siguro yun, nag-seminar kami doon sa simbahan. Nakita kami sa nag-seminar na hindi kami close sa lalaki yung nangasawa sa kuha. Hindi kami close, hindi kami sweet. Kasi, kada seminar namon, siya, tapos kapatid ko, tapos ako. Malayo kami ba sa aming isa't isa. Hindi kami close, kahit mag-holding hands, wala. Bawal. Kasi nandyan ang kapatid ko nakabantay. Ipasama talaga ni papa yung kapatid ko. Pagkatapos yun, nakita sa mag-seminar sa amin doon sa simbahan. Pinatawag ako doon sa opisina sa konbento. Sabi, nagtanong sila sa akin. Kasi hindi naman natin natin ang tao, guys. Kung yun siguro ang swerte mo, siya na talaga, di ba? Pero hindi siguro kami. Kasi hindi kami sweet sa isa't isa namin. Oo. Tapos sabi yung nag-seminar sa amin na magpunta ka doon sa opisina mamaya pagkatapos natin seminar. Sabi ko, upo. Ayun, tapos na kami seminar mga 4 siguro to, mga 4 o'clock PM, 4 o'clock. So nagpunta ako doon, tinanong niya ako. Sabi niya sa akin, ano ba Bilma? Sabi niya, Bilma, tanungin kita ha. Ay ko, ano yun ma'am? Sabi niya, mahal mo ba talaga yung lalaki? Kasi pakasalan ka niyan sabi niya sa akin. Sabi ko, parang nawala siya ma'am. Ganyan niya. Parang nawala siya. Siguro parang na-excited lang ako nung pagsabi niya mamalayi siya sa kuha, pero pagsama na namin na dito, magpunta dito, parang nawala yung aking pagtingin sa kanya, sabi ko ba. Sabi niya, oo, kasi sa lahat daw na seminar niya, kami lang daw dalawa nga magpares, hindi sweet. Hindi lambing, hindi maglambing, hindi mag-holding hands, hindi magtabi sa upuan. May space talaga kasi nandyan ang kapatid ko Oo. Hindi talaga kami mag-sweet kasi nandyan ang kapatid ko nakabantay. Bawal. Oo. Tapos yun. Sabi niya sa akin, habang maaga pa daw, sabi niya sa akin, habang maaga pa, papuntahin mo yung mama at saka papa mo dito sa opisina, sa konbento. Yun. Pinapunta ko doon si mama. Sabi ko, kailan ma'am? Sabi niya, bukas. So, bukas, pinapunta ko yung mama ko doon sa konbento, sa yung stepmother at saka si papa. Sinabihan sila. Pag uwi sa stepmother ko,
pag-uwi ng stepmother ko. Tapos si yung lalaki naman, si Tito. Pinapunta naman yung parents niya doon sa simbahan. Kasi para sila, yung parents ko at parents niya, sila ang nag-usap doon sa sa konbento. Kinausap sila sa nag-seminar sa amin at saka sa pare. Tapos ganun. Sabi ng stepmother ko pag uwi niya, ano ba yung problema mo, Vilma? Bakit nag-uho ka? Na gusto ka mag-asawa kayong dalawa ni Tito? Sabi niya. Ang naman ko sa kanya, guys. Sabi ko, aywan ko man, nawala yung ko sa kanya. Yung pagtingin ko sa kanya, nawala. Ay siya, sige. Kasi sabi doon sa konbento, huwag na daw kayo magtuloy mag-seminar kasi baka makagasto lang daw yung lalaki tapos hiwalayan ako. Kasi bata pa ako, guys. Bata pa ako. Habang mintras daw ko nung wala kami nagsama ng lalaki, hindi pa kami nakakasal, hindi pa nakagasto ng ang lalaki na malaki. So, maghiwalay daw kami. Yun, pagdating ng stepmother ko, nanggaling sila sa konbento. Nagpunta kami dinala niya ako doon sa sa Malaybalay City, Bukidnon. Kasi may siya doon, may tiyahin siya. May tiya siya doon, yung stepmother ko. Doon ako nakatira, guys, mga 1 taon. Kasi nag-aral ako first year high school. Pinaaral ako doon. Kaya doon ako nakatira na matagal. Ngayon, ang tinitirahan ko naman doon sa Malaybalay City, Bukidnon, yung tiya ng aking stepmother. May anak siya 2. 3. 3 ba yung anak niya? 4. Tapos yung 2, teacher na. Tapos yung isa, teacher na yung lalaki. Teacher na. Tapos yung isa, nandyan sa bangko, nagtrabaho sa Allied Bank. Tapos yung isa, may trabaho na doon sa Maynila. Tapos yung nila, yung yung kanilang yung tawag yan? Yung ika-4, guys, na bata ng lula ko is nag-eskwela pa, graduating college na. So yun, maganda doon kasi mahal ng ba nila ako, alaga din sila sa akin, pero mayroon akong trabaho doon, maglinis, magsaing, pero mayroon silang katulong, maglaba, magluto. Pero ako, maglinis-linis lang, maglinis sa kwarto ni Auntie Laila, ganyan. Tapos magtulong-tulong ako sa lula ko. Kasi nagtatahi yun siya eh. Magtulong-tulong ako sa kanya doon sa tindahan. Yun lang ang trabaho ko. Tapos mag-eskwela ako, ganyan. Pagdating ko nang galing sa eskwelahan, ganyan, maglinis. Tumulong doon sa tindahan kasi matanda na si yung tiya ng stepmother ko. So, tapos ganon. Tapos mayroon naman silang working student doon. Si Annabel, taga Negros din yun. Si Annabel. Ngayon, nakagraduate na yun si Annabel ng high school. Oo. Hindi na siya alis na siya doon sa lula ko kasi sa tiya ng stepmother ko kasi mag-apply na daw siya ng trabaho doon sa mga malaking grocery doon sa Malaybalay. So nag-apply na siya doon ng trabaho, mag-alis na siya sa bahay ng lula ko. Yun, sabi ko sa kanya, Bill, isama mo ako, sabi ko sa kanya. Sabi niya, paano? Sabi ko, isama mo ako doon sa sa trabaho, pero na ako noon niya, guys, second year high school pa lang ako noon. Sabi niya, hindi ka pa nga natapos ng eskwela. Sabi niya, sige lang, okay lang, kahit anong trabaho ko doon, kakayanin ko. Kasi na ko, guys, mga 16 naman siguro ko, guys. 16, 17, ganyan. So, tapos yun na. Sabi niya, sige, sama tayo. Tapos alam mo, guys, ang paalam ko doon sa lula ko, sa tiya ng stepmother ko, mag-uwi ako sa Quezon. Sabi ko sa kanya, sabi ko, Nay, mag-uwi muna ako sa Quezon, Nay. Sabi ko sa kanya, o sige, magbakasyon muna ako sa Quezon, mag-uwi muna ako doon sa kanila ni Mama. Sabi ko,
Sabi niya, oh sige, pero hindi niya alam mag-apply ako ng iba ng trabaho ba. Kasi, ang sahod ko kasi doon sa kanila, may sahod man ako. Ang sahod ko kasi doon sa kanila, yung kalahati, mapunta doon sa papa ko. Ang stepmother ko ang magkuha doon. Kasi pangbili nila ng bigas, ng ulam, ganyan. Pag wala silang bigas, magpunta sila doon sa lula niya. Kunin niya yung sahod ko. Bili nila ng bigas. Yan. At pagkatapos, yun na. Alis na ako guys, alis na ako. Ngayon, nagtrabaho na ako, nag-apply ako doon sa sa Tabio Supermarket. O, dyan sa Malaybalay City, Bukidnon, Tabio Supermarket. Doon, nagtrabaho na ako doon guys. Ang trabaho ko doon is mga mag-repack lang, mag-repack ng asin, asukar, mantika. Yun, dami kami doon sa bodega. Tapos, mga siguro ako doon. Hindi na-expire na yung aming parang 6 months na yata ako doon. O, 6 months na ako doon. Tapos yun, nag-expire na lugar ang aking kontrata. Doon na. Na ako doon, umalis na ako doon. Habang malapit na ako ma-expire yung kontrata ko, malapit na ang araw ko, nag-apply ako sa mga yung pag rest day ko, magpunta ako doon sa magpasyal-pasyal ako doon sa Malaybalay City. O magpasyal ako kasi maghanap ako ng trabaho, naghanap ako ng trabaho. Tapos sabi ko pa, kasi rest day ko yun sabi ko magpunta ako doon sa Paro Cinema, manood ako ng sine, sabi ko pa. Alam nyo yung Paro Cinema guys, dyan yan sa yung may Novo ngayon na building sa Malaybalay City. Dyan ang Paro Cinema. Paro Cinema yan noon Oo, Paro Cinema yan. Tapos na na yan siya mga 2000 yata, 2020. Yan na na yan siya dyan ng Novo. Oo. Wala na yung Paro. Tapos doon ako, nanood ako ng sine. May nakita ako sa harapan ng Paro Cinema. May nakita ako doon, wanted helper. Ay, ikanang siya guys ba? Wanted helper. Wanted waitress. Oo, wanted waitress ang nakita ko doon. Pero pag tingin ko doon, pinuntahan ko siya, karinderya. Oo, karinderya, Rasitas Karinderya. Kaya, nagpunta ako doon. Sabi ko, nag-apply ako guys. Alam nyo, nag-apply ako. Sabi ko sa kanila, ma'am, kasi nakita ko yung wanted, malaki doon ang wanted sa pinto nila kainan doon sa loob. Sabi ko, ma'am, mayroon nang nakapasok nito ma'am. Sabi ko, sabi ng may-ari na babae, ay wala pa ga. Sabi niya, wala pa ga. Sabi niya, Inko, pwede mag-apply. Sabi ko sa kanya, mga na siguro ko, 18. 17. Pwede mag-apply ma'am, sabi ko sa kanya. Siya nga, oo pwede. Sabi niya, oo pwede. Tapos tinawag niya yung asawa niya, yung lalaki. Sabi niya, Pang, mayroong mag-apply sa nilagay natin na wanted waitress. Sabi niya, sige. Tapos tiningnan ako sa lalaki guys, tiningnan ako sa may-ari ng lalaki. Sabi niya, mag-apply ka ng trabaho. Oo sir. Sabi niya, baka hanapin ka sa sa parents ko daw, baka hanapin daw ako. Ko nga hindi Sabi ko sa kanya, hindi sir siya taga saan siya? Sabi ko naman sa kanya, taga Quezon Bukidnon po. Sabi niya, layo pala kasi malayo Sabi niya, sige siya tingin sa akin guys. Sabi niya, hindi ka man anak ng mahirap, sabi niya. Sabi niya sa akin guys, siya, baka magtrabaho ka dito, baka pa kukunin daw ako sa aking parents, sabi niya. Siya, hindi ka man anak ng mahirap, sabi niya. Anak ka man ng mayaman. Sabi ko, hindi sir, mahirap kami sir. Sabi ko naman sa kanya, mahirap kami sir, hambal ko. Sabi ko sa kanya, siya baka kunin ka dito sa mama mo. Sabi niya, baka kunin ka ng papa mo dito pagalitan tayo kasi tinanggap kita. Sabi ko, hindi lagi sir. Naghanap ako ng trabaho sir kasi mahirap kami sir, sabi ko. Sa ilang kayo magkapatid, sabi niya. Yung
asawa ni Papa ngayon, sir, sabi ko, 4 sila, ika-5 ko, sabi ko sa kanya. Siya, bakit nag-asawa ng Papa mo ulit? Sabi ko, naghiwalay kasi sila ni Papa. Ako ang unang asawa ni Papa. Ako ang anak, ako lang isa, sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, sige. Tapos sinabi ko talaga ang aming relasyon sa stepmother ko. Sabi ko sa kanya, sinabi ko talaga para tanggapin lang ako. Kaya ayaw niya nga ako tanggapin. Kasi sabi niya, hindi daw ako anak ng mahirap. Yeah, hindi ka man anak ng mahirap. Ang beauty ko daw at saka ang ang kutis ko daw. Sabi ko, mahirap talaga ako, sir. Sabi ko, mahirap ako, sir. So, sige. Tanggapin kita. Kailan ka mag-start? Sabi niya. Please, sanabihan ko naman. Mag-uwi pa ako sa Quezon, sir. Kasi hindi pa ako tapos doon sa Tabios eh. May kontrata pa ko doon. Pero malapit na, araw na lang. Sabi niya, o sige, kailan ka babalik dito? Sabi ko, baka sa sir, baka sa sunod semana, mga siguro, sir, mga Lunes or Martes, sabi ko sa kanya. O sige, maghintay kami ha, hindi na kami magtanggap kung may mag-apply. Sabi niya, oo sir, wag na sir, babalik talaga ako, sir. So, ayun, nagpunta ako doon. Pag alis ko na doon sa Tabios Supermarket, expire na lugar ang aking kontrata doon. So, nag-alis na ako. Hapon siguro ko nag-asawa. Pag mo to, nagpunta din ako sa kanila doon. Siya nga, ay, akala ko ayaw mo bumalik dito pa. Akala ko biro lang daw ang pag-apply ko sa kanila. Ko hindi sir, kasi alam mo sir, mahirap talaga kami, sabi ko. Siya, parang hindi ka kasi anak na mahirap. Ko hindi sir, Tapos yun, sinanggap niya ako, nakatrabaho ako doon guys, parang kuwan lang siguro ako doon, mga 7 months. So 7 months ako doon sa kanila. And mura pa yung sahod guys. Magkano pang sahod noon? 350. So, kasi mura pa man ang palitunan sa una. 350 pa ang sahod. Yun, natanggap ako, tapos trabaho na ako, tapos doon, bakit ako umalis doon guys? Hindi naman siya mahirap ang trabaho doon kasi alas 5 gisingin niya na ako niyan kasi maglinis na daw sa karinderiya, maglinis, magwalis, ganyan. Ganyan talaga ang trabaho sa waitress, di ba? Yeah, stay-in man. Oo, tapos yan na. Maglinis ako sa lamisa, sa mga upuan, magmap sa sahig. Yun lang ang trabaho ko noon kasi dalawa man kami. Yung isa mag-assist doon sa lutuin nila, mag-slice. Ang trabaho ko yun lang. Maglinis sa mga upuan at saka sa lamisa, sa labas sa karinderiya. Doon. Pagkatapos, doon na. Mga 7 months lang ako doon sa kanila nagtagal. Kasi, alam mo ba, sabi nila, sabi niya, na habang, daw ko no, ng sukad, sa tawag anak guys, sa Tagalog guys, sa Cebuano lang guys, Cebuano lang. Sukad daw nga na anak ko, naglakas na daw ang ilang karinderiya. Kasi, alam mo noon guys, mayroon silang, magpainom sila paghapon na yung ubos na ba yung ulam nila. Magpainom sila, tapos may may jukebox, maghulog lang ng piso. Piso lang yun, ihulog noon diba sa jukebox. Alam nyo yung jukebox sa noon guys, na panahon. Pagkatapos, yun na. Na sila, dami na silang customer kasi meron nandoon na daw ako nakatrabaho. Bibo na daw, marami na silang customer. Yun. Kaso lang ang inalisan ko talaga doon guys, yung pa rin, yung matulog ka guys ba, na gapangin ka sa amo mo na lalaki. Matulog kami guys kasi ang kwarto lang namin noon, kurtina lang ang sirado, wala siyang pinto mga ilak mo. Kurtina lang kasi. Tapos makagising ka kasi may magbukas sa iyong paa.
may magbukas sa iyong paa ng iyong kumot, ialis ang kumot sa paa mo. Mga 3 beses siguro yun nangyari. Kada bukas niya sa kumot, magganyan ako, magtiko ko, tapos yung paa ko, iganyan ko talaga. Tapos, hindi siya makapatuloy sa gagawin niya. Pagka basta 3 beses yun, doon ako umalis. 3 beses niya ginawa. Tapos, sinabihan ko yung kasama ko, sabi niya, ganyan man yan sila, pati yung mga anak daw niya nga mga lalaki. Kasi mayroon siyang anak lalaki dalawa ba yun? 3. Mga anak lalaki niya, mga may asama, mga ulitaw. Tapos yun, mga drug addict pa naman yung mga lalaki niya, mga anak niya lalaki. Tapos yun na guys, umalis ako. Tapos may nakita ako kasi dito yung karinderya nila. Doon ang Paro Cinema sa harap lang. Kasi kalsada na yan, highway na yan . Tapos may Paro Cinema. Tapos yung sa tabi naman, may nalagay naman doon na wanted waitress. Oo, wanted waitress din kasi ano yun RMRG Refreshment Parlor. Refreshment Parlor. So, sabi ko, yung rest day ko naman kasi may rest day kami doon . May rest day kami doon. Parang ang rest day ko yata is Webes, Merkules. Kasi hindi yan masyado maraming tao. Nandoon naman ako guys. Oo. Pag rest day ko, nagpunta ako doon. Na hindi ako nagpakita sa amo ko kasi sa harap lang . Na kibali, punta pa ako doon sa malayo, nagsimba pa ako. Pagkatapos ko simba, pag uwian na doon na ako nagdaan sa patawid na doon ako nagdaan. Tapos nagpunta ako doon sa RMRG Refreshment Parlor. Diyan sa Malaybalay City, Bukidnon. Yun, doon naman guys, nag-apply ako, sabi ng may-ari ng RMRG. Siya di ba doon dyan ka sa sa harapan, yung sa karinderya, sabi niya, oo ma'am, natakot kasi ako ma'am kasi matulog kami dyan, pinag niya yung mga ang kumot namin sa aming tiilan. Ginabukas niya ba ang kumot, parang siya sa amin ba, may balak siya. Sabi ko, 3 beses na yan ginawa niya sa akin, sabi ko. Ay, ganun ba? Ganyan ba? Ganyan? Sige, naku, baka ano pang mangyari sa'yo dyan. Sige, tanggapin kita, sabi niya naman. Sige naman, maawa ka sa akin, ma'am. Mag-alis ako dyan kasi natakot na talaga ako sa amo kong lalaki at saka sa mga anak niya. Sabi naman ng anak ng pinag-applyan ko, oo, kasi yung mga anak niya, mga drug addict yan. Kasi noon kasing panahon, wala mang yung balaod na Duterte na kulungin, yung dakpin, yung mga pabayaan na lang sa gobyerno noong mga tao na mag-adik-adik, di ba? Noong panahon, yung mga 1980s, 1990s, mga 1990s na. Wala, pabaya talaga ang gobyerno noon. Mas yun sa harap-harapan ka na magtinda ng drugs sa mga pulis. Wala na sa kanila. Noon na panahon, 1990s. Tapos yun na. Umalis ako guys. Alam nyo guys, pag alis ko, nag-alis ako nung ngayon na araw sa kanila sa Citas Carinderia, hindi muna ako pumasok doon sa kabila na sa pinag-applyan ko. Doon muna ako nagtambay sa friend ng may-ari sa RMRG. Kasi sabi niya sa akin, huwag ka muna mag-duty dito ngayon na kasi ngayon ka palang umalis ka sa kanila. Sabi niya, mga 3 araw or 4 na araw ka magpasok dito sa amin. Tapos sabi ko, mamula man akong tirahan dito, sabi ko sa kanya. Siya nga, sige lang, doon ka muna magtira sa kay Alice, yung friend niya ba na palaging mag-duty dyan sa kanila na stay out. Doon ako pinatira. Doon ako. Pero doon lang ako matulog. Tapos si Alice, siya ang magkuha sa pagkain ko. Sila na ang magpakain sa akin. Para daw wala lang walang gulo. Yun na. Mga 3 araw na guys. Sabi ko, pasok na ako dyan ma'am. Kasi nakapagod naman dito sa tinitirahan ko. Sabi ko naman sa kanya.
siya, o sige, pasok ka na, pwede ka na magpasok. O, alam nyo guys, yung pag-alis ko, hindi pa ako nagpakita sa kanila, 3 araw, hindi ko nagpakita. Pagka apat na araw, papasok na ako doon. O, ang ginawa ko guys, nagpakita ako sa kanila doon sa harapan. Nagpunta ako doon sa Paro Cinema. Nagpunta ako doon. Tapos nagtambay-tambay ako sa labas. Nagtingin-tingin ako kung ano ang salida, ganyan. Kasi nandyan sa labas nakalagay ang mga ngayong araw, ganyan ang salida, bukas na araw, ganyan ang salida. So doon ako nakatingin. Tapos nakita ako sa lalaki, yung amo kong lalaki doon sa karinderya, sa Citas karinderya. Kasi nakaupo yan sa labas naka-di-4 yan palagi, kag makasigarilyo dyan sa labas. Sinitsitan niya ako, sabi niya, shh, shh, sabi niya. So nagtingin ako sa kanya. Iyak kong ipatabok guys, iyak kong ipatabok, sabi niya. Sabi niya, hali. Hindi lang, manood ako ng sini. Sabi ko, manood ako ng sini. Sabi ko. So, nanood talaga ako ng sini, guys. Paglabas ko, guys, nakita, kibali, parang nagpunta ko doon sa tabi ng Paro. Kasi, Paro Cinema at saka RMRG. So, napunta ko doon sa RMRG. Nagtingin ako doon, mayroong wanted, ganyan. Pero wala na, tinanggap na ako sa may-ari. Pero hindi lang niya muna ako pinapasok. Tapos yun, nagpunta ako sa RMRG. Pinakita ko talaga nga, nagpunta ako sa RMRG. Nagpasok ako doon sa RMRG. Tapos nakita ako sa anak niya. Nakita ako sa anak niya doon sa Citas karinderya. Nakita nila ako. Tapos, nag-ano siya sa mama niya. Sabi niya siguro sa mama niya, nandyan si Vilma, oh. Sabi ng mama niya, saan? Yun, tinuro ako doon sa RMRG. Tinuro niya ako doon sa RMRG. Yun. Tapos, ayun na. Pinasok na ako doon. Pasok na ako sa RMRG. So, kibali daw, nag-apply ako. So, pagka 4 ng araw doon na ako. Doon ako, nagpasok na ako sa RMRG. Kinabukasan, nakita nila ako ngayong araw. Pagka kinabukasan ako nagpasok sa RMRG, nag-start. Doon na guys. Alam mo, pagpasok ko doon, nagwalis ako sa labas. So, makita talaga nila ako. Kasi nandyan lang sa harapan eh. Nakita nila ako guys. Alam mo guys, ang anak, yung amo ko na lalaki doon sa Citas karinderya, parang ano siya, masama yung tingin niya sa akin kasi nandoon ako, makita nila ko araw-araw na magwalis sa labas eh. Makita na nila ako. Tapos galit siya, nakatutok talaga siya sa akin guys. Araw-araw yun. Pero sinabihan ko yung aking amo, yung may-ari naman sa RMRG. Sabi ko sa kanila, sabi ko, kuya, Manong, kay Manong Manang ang tawag ko sa may amo. Sabi ko, Manong, yung may-ari doon sa Citas karinderya, parang galit siya sa akin. Sabi naman ni Manong, pabayaan mo yan, Del. Sabi niya, ako, masama ang tingin nila sa akin. Sabi ko, sabi siya, pabayaan mo lang yan. Sabi niya, yun na guys, pabayaan ko. Tapos, siguro, mga 3 araw or 4 na araw na ako nakapasok doon. Pinagsigawan niya ako, guys. Oh, pinagsigawan niya ako. Anong sinabi niya, guys? Ano ba yun? Bigaon. Yung sabi niya. Singgit siya sa akin. Yes, tapos daming tao, guys. Kasi, sinihan yan eh. Oo, tapos magwalis ako dyan sa, ganyan lang, ito lang ang dingding sa sinihan, dito ang sinihan, dito din ang RMRG. Siyempre magwalis ako dyan sa labas, magwalis ako dyan, daming tao, sabi niya sa akin, bigaon! Sabi niya sa akin, yes, nagsigaw siya, tapos, nagtingin ang tao sa kanya, sabi niya dahil sa mga tao, yung nagwalis, bigaon, sabi niya guys. Oh, alam mo, sabi na yung mga tao doon, Bill, aday, sinigawan ka sa may-ari ng Citas karinderya, bigaon ka daw, sabi niya.
Oh, alam mo guys, nahiya ako kasi ano pa ako noon 17 years old. Hindi ko yan hindi ko pa yan naranasan yung mga biga-biga guys Okay, anak ako ng mahirap, inosente ako Sus, ganun na guys. Nag-iyak ako, nagpasok ako doon sa loob sa may-ari sa RMRG. Sabi ko, Manang, gisinggitan ko ni Manong nang tag-iya sa Setas Karinderya nga bigaon daw ko. Tapos daghan kay daming nakarinig diyan sa sinihan. Sinabihan ako sa mga tao diyan sa sinihan na day, sinabihan ka ng bigaon noong may-ari ng RMRG, may-ari ng Setas Karinderya. Kaya nagpasok ako sa loob guys. Nagpasok ako sa loob. Alam mo, pinagbarangay ng amo ko. Pinabarangay sila. Nagpunta kami sa barangay. Nagsakay kami ng tricycle. Hindi kami nagpakita sa kanila kung saan kami nagpunta. Nagpunta kami sa barangay agad-agad. Ngayon siya nagsinggit ng umaga. Pagka alas 8, alas 9, nagpunta kami doon sa barangay. Pinabarangay ko siya. Sinamahan ako sa amo ko. Hindi talaga ako pinabayaan sa amo ko guys. Sus, alam nyo guys, dami pang nangyari noon. Ngayon, pinabarangay namin siya guys, binabirangay namin siya. Ngayon, kay dumating naman yung yung tawag sa Tagalog, yung papel ba nang galing sa barangay, ihatid sa kanya. So, nanggaling na, nagpunta na doon ng summon sa kanya. Alam nyo guys, anong nangyari? Kasi yung naaraw, pupunta na kami sa barangay. Pupunta ako sa barangay at saka yung amo ko na babae. Siya ang nagpunta doon. Alam nyo guys, naglakad ako kasi malapit lang ang barangay namin doon doon sa aming tinitiran sa Managala diyan lang sa puroan ng street kapitan sa aming street sa barangay namin. So doon na guys, naglakad ako guys, tapos alam mo papuntang barangay hall, madaanan namin yung barracks sa mga pulis. PC pa man noon yan, PC. Madaanan namin guys. Ngayon alam mo, naglakad ganyan dito ako naglakad, tapos highway na yan, kasada na yan, tapos yung ang amo kong babae na sa sisita nandoon siya sa kabila nagdaan, tapos ako dito sa side sa barangay, dito ako naglakad. Alam mo, nagtawid talaga siya doon doon na kami banda sa barracks sa pulis, barracks na to may wheelchair doon guys, at pinasampal niya ako, nagtawid lang siya at sinampal niya ako, tapos doon na kami nagkagubot namin dito nagkagulo na kami doon sa gate ng police station sa Barracks na guys. Doon na, alam mo anong ginagawa niya sa akin, pinag-ano niya ko, ganyan, sinasaktan niya talaga ako guys, kaya nagalit siya, bakit daw siya pinabarangay. Tapos sabi ko, wala lang ko wala ako nagsabat nag-ano sa kanya. Sabi ko, doon na tayo sa barangay. Sabi ko, sus, alam mo guys, sinampal niya ako guys. Pag sampal niya, nahawakan ko yung kamay niya. Ito guys, okay, itong kimingking niya, malapit lang naputol kasi kinagat ko talaga guys. Bakit mo ako sampalin? Hindi naman ikaw ang mama ko. Sabi ko sa kanya, hindi naman ikaw ang nagpalaki sa akin. Sabi ko, pinag-ano niya ako guys, pinag-away niya na ako, putang ina ka, sabi niya sandiyan sa akin guys, sorry Derek. Bakit mo kami pinabarangay? Doon na, sabi ko, doon tayo. May mabuti na lang guys, may pulis doon sa gate, sa barracks. May naka-duty doon ba, nakabantay. Mabuti na lang may pulis doon. So, pinag-ano kami sa pulis. Uy, bakit kayo nag-away dito? Sabi niya. Sabi ko, magpunta kasi kami sa barangay. Sir, bakit nagtawid lang yan siya dito, tapos sinaktan niya ako. Sabi niya, sino magpunta barangay? Kaming dalawa. Sabi ko, kasi pinabarangay ko yan sila na mag-asawa. Sabi niya, saan ka nagtrabaho? Sabi ko, sa RMRG Replacement Producer dyan kay Rodi nga Hamago. Rodi nga
ano tong apelyido nilang Kuya Rudy. Oy, sabi ko na lang sa kanila, basta nandyan ako nakatira sa sa RMIG, dyan ako nagtrabaho. Tapos dami na siyang sabi doon guys, sa harap ng pulis, bigaon ka, linti, ganyan na. Basta nag-ano na siya guys, galit na galit siya. Tapos yung kumingking na pagtampa niya sa akin, ganyan niya sa akin, nahawakan ko man to guys. Tapos napasok sa bunganga ko tong kumingking niya. Kinagat ko talaga guys. Kaya nagsabi siya, sir, tulungan mo ako sir. Kasi kinagat ko daw siya. Nakita man siya sa pulis guys, kung inano ko niya, siya ang nag-una Siya nag-una. Kaya pinuntahan sa pulis yung amo ko, si Kuya Rudy at saka si Ate Rose. Pinuntahan kasi ako daw ako doon sa may-ari ng RMRG. Pinagkulata. Binugbog daw ako. Yun, nagpunta yung amo ko. Pagpunta ng amo ko, dinala kami sa barangay. Doon na, naglaki talaga ang ilang obligasyon sa akin guys. Kay tinutulungan na talaga ako sa amo ko, sa may-ari ng RMIG. Tinutulungan nila ako kasi kawawa ka daw. Bata pa ako guys 17 years old pa ako. Hindi pa nga ako noon nag-18, 17, 16 ganyan. So gulo na. Alam mo ang nabayad niya sa akin guys, magkano? 7,000 ba yun? So nagtawad siya. So ang nabayad niya sa akin is 5,000 talaga. Oo. Kay nag-test naman yung pulis na ako ang sinaktan niya, underage pa ako. Tapos yung mga damage nilang ginawa nila sa akin ba, yun, nakabayad siya. Kahit kung ayaw niya magbayad sa aking pag pinahiya niya ako, kung ayaw niya magbayad, doon na, magpunta na doon sa ipa-pauna. Buto na lang, nangayo sila ng tawad sa akin. Sabi ng kapitan, huwag mong ganyanin kasi hindi mo man yan anak. Tao lang yan nagtrabaho, naghanap ng trabaho. Yan, ang kapitan. Ba't sinaktan mo? Kahit anak mo pa yan, hindi mo yan saktan. Ayaw na sa inyo, sabi niya sa kapitan. Yun, nakabayad siya. Nang damage sa akin. So, yun na guys. So, nagtrabaho ako doon sa RMIG ilang taon. Parang 3 taon yata ata. Matagal ako doon sa RMIG. Kasi mabait yung amo ko. Tapos may utang loob ako sa kanila. Kaya doon. Inisip ko talaga ang utang na loob ko sa kanila. Kasi mabait sila sa akin. Parang kapatid na nila ako. Tapos sinabihan na ako ni Kuya na huwag ka nang hindi na daw ako mailang sa kanila kasi para na daw nila akong kapatid. Oo, ganon. Para na daw nila akong kapatid. Sabi ko, upo. Teka, itaas mo muna yung payong ko guys. Oo. Yun na. Doon ako nagtagal sa kanila. Parang basta nag-alis ako doon sa kanila ni Manong. Parang 20 years old ako. Ay, hindi. Basta matagal ako sa kanila, guys. Matagal ako sa kanila. Nakaalis lang ako sa kanila yung may boyfriend na ako. May boyfriend na ako. Tapos yun na. Nagka-boyfriend na ako. Pero, bumalik pa din ako sa kanila. Alis, balik ba? Alis, balik. Balik naman. Siyempre, parang kapatid ko na yun si Manang. Dami nga nagsabi sa amin na magkapatid daw kami ni Manang kasi magkamukha kami ni Manang. Yung may-ari ng RMIG. Mabait kasi sila guys. Wala talaga wala kang makuha sa kanila. Alam mo guys, yung pag-alis ko doon sa kanila na kasalanan ko man yun, hindi ako nagpaalam. Alam mo, pinuntahan talaga ako ng amo ko na babae, si Manang Rose. Kung saan ako nakatira. Doon man din ako nakatira sa kay Alice, yung pinatirahan niya sa akin na hindi pa niya ako pinapasok doon sa trabaho.
Ano to ga? Dali lang guys ha, may magbili ng chorizo. Ay, bata ko ba? Juan, walay chicken, ubos na. Hello, andito naman ako. Bumalik naman ako. So ngayon guys, andun na ako na. So halimbawa, nag-ano na yun, nag-alis ako doon guys. Alam mo, hinanap talaga ako ni Manang Rose. Hinanap ako ni Manang Rose kapag ano nangyari sa akin. Kasi guys, naka-ano na ako guys, naka-boyfriend na ako. Mahirap talaga pag magka-boyfriend na tayo guys, no? So, ganun. So, may boyfriend na ako. Nagka-boyfriend na ako. Tapos sabi ng boyfriend ko, huwag ka nang magtrabaho. Sabi niya, huwag ka nang magtrabaho. Ako na ang magbuhay sa'yo. Tapos maghanap ka ng boarding house. Kasi mura pa kasing boarding house noon guys. Tag 300 pesos lang. 500, libre na yan suga at saka tubig. Tapos sabi ko, sabi ng boyfriend ko, maghanap ka ng boarding house. Ako na ang magbayad lahat, sabi niya. So, yun. Mga, siguro ko 20 years old. 20 years old ako. Sabi niya, hanap ka ng trabaho. Sabi niya, yun, naghanap ako ng boarding house. Sabi niya sa akin yun, umalis ako doon. Sabi ko, Manang, mag-alis muna ako, uwi muna ako ng Quezon. Sabi ko ni Manang Rose, sabi ko, siya nga, magbalik ka. Sabi ko, oo. Ang ibang damit, iiwan ko lang yan dyan kasi magbalik ako. Yun na guys, alam nyo. Yun na. Naghanap ako ng boarding house. May boarding house na ako doon. Doon pa rin kay, sa tabi ni Alex. Doon sa Damasco Street. Doon na sa Garcia Residence. Malapit lang. Sa RMRG, malapit lang. Kasi, yun na. Alam nyo guys, ang nag-board lahat doon guys. Alam mo kung anong trabaho sa nag-board doon lahat sa Garcia Residence. Yung mga babae doon nag-board. Ang mga trabaho nila is magpunta ng club. Ganyan, magpunta sa club, magpasyal, mag-disco, tapos parang maghanap sila ng friend doon sa club, tapos yung mag-finance ng inuman doon. Yun ang trabaho ng mga babae doon nga nag-board sa boarding house. Tapos yun na. Siyempre nandoon ako nag-board. Doon ako nag-board. Kasi siyempre hindi naman tayo kasi naghanap din tayo ng friend, di ba? Naghanap din tayo ng friend, sabi nila. Ginang, Bill, di ba sa RMRG ka nagtrabaho? Sabi ko, oo. Sabi niya, wala na ka nagtrabaho dito. Wala na ba daw ako nagtrabaho? Sabi ko, babalik man ako guys. Sabi ko, kung mapayag yung boyfriend ko. Sabi ko, alam nyo guys, yung boyfriend ko, hindi ko alam na may asawa pala. May asawa pala yung boyfriend ko guys. So, hindi ko alam kasi. Bata pa kasi ako noon. Tapos, hindi naman ako pinuntahan sa asawa. May nagsabi lang sa akin na, Bill, yung boyfriend mo ba, may asawa yan, sabi nila, ang asawa niya nandyan sa Petro nagtrabaho.
cashier sa Petron. Oh, natakot ako guys, baka puntahan ako sa asawa. Alam mo, nabuntis pa naman ako noon. Nabuntis ako guys, yung anak ko na babae. Yung ano, sa pagkadalaga ko yun, sila lang. Pagkatapos yun na, naghiwalay kami. Kasi ayaw ko na sa kanya. Nagbalik ako trabaho sa RMRG, sabi ko sa kanya. Sabi mo wala kang asawa, tapos ngayon may asawa ka pala. Sabi ko sa kanya, mga 1 buwan siguro ang tiyan ko guys, nabuntis ako sa kanya. Tapos yun, sabi ko maghiwalay lang tayo, sabi niya sa akin. Tapos paano yung anak mo? Bahala na si Lord, sabi ko sa kanya. Bahala na si Lord, ang Lord na ang bahala sa aking dinadala na bata, sabi ko. Sabi niya pa guys, huwag mo yan ipakuha ha, kasi suportaran kita. Sabi ko, magsuporta ka sa akin. Kailangan magsuporta talaga ka sa akin kasi ikaw ang nakabuntis sa akin. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi ko, ayun, sabi niya, hindi na ako mag-ano sa iyo dito, hindi na ako magdisturbo sa iyo. Kung hindi na talaga ka magpunta dito kasi hindi ko gusto mapuntahan ako sa asawa mo dito. Sabi ko sa kanya guys, ano talaga ako guys, nagpursige talaga ko nga, ayaw ko na sa kanya. Sabi ko ayaw na talaga ko sa iyo, kahit kahit buntis na ako, ayaw ko talaga sa iyo kasi may asawa ka. Hindi ko gusto yung asawa mo magpunta dito sa akin, nga girahin ako, sabi ko sa kanya. Kaya yun, naghiwalay kami guys. Pero makita pa rin natin siya. Makita pa rin siya. Oo. Tapos yun, ano na, nang nagbalik akong trabaho doon kay Manang Rose sa RMRG. Nagbalik ako doon. Tapos yun, pagbalik ko doon, sabi ni Manang, nagalit si Manang Rose sa akin. Sabi mo mag-uwi ka sa Quezon, nandyan ka lang pala, nag-boarding house ka na. Bakit? Meron ng lalaki na mag-asawa sa iyo. Sabi ko, nang may asawa pala yun. Ngayon, nag-ano daw puno ko. Agad-agad daw puno ko nagsugot. Agad-agad daw na ako i-surrender akong flag sermon. Ay, nagalit talaga si Manang, parang kapatid ko. Sabi ni Manang, sinurrender ko daw yung sarili ko sa lalaki na may asawa. Sabi ni Manang, sayang yung sayang yung beauty mo. May asawa lang ang nakapabuntis sa iyo. Ayun, inaalaya. Para ko na si Manang kapatid ko. Kasi siyempre hindi man ako naglaki sa may ama ako guys, may ina ako, ganyan, may kapatid ako, wala ako ganyan. Pero ang isip ko kay Manang Rose na yung may-ari ng RMRG, kapatid ko siya. Kasi ang isabi niya sa akin parang kapatid guys. Pinag-anuhan niya ako. Yun, tinanggap niya ako guys, Sabi niya sa akin, sige, tanggapin kita. Basta mag-ayos ka, Bilma. Sabi niya, oo. Sabi ko naman, huunang, Manang kasi tawag ko. Huunang, para mayroon lang ako mag-ano ako. Sabi ni Manang, oo, mag-ano ka talaga kasi buntis ka na. Kung kailangan may pera daw ako. Sabi niya. So, ganun guys, nagtrabaho ako doon. Mga magdalawang buwan na siguro ang tiyan ko guys. Mayroon naman lalaki nag-ano sa akin guys. Nagligaw. May ulitaw pag siya guys. Binata talaga siya. Yun. Tapos sinabi ko talaga sa kanya guys na ganyan ako. Nabuntisan ako ba? Sabi ko sa kanya. Sabi niya okay lang yan. Ako na ang bahala niyan, ako na ang manindigan, na ako ang ama niyan. Yun ang sabi niya sa akin guys. So nagpasalamat ako sa Panginoon guys na mayroong lalaki ganyan ba. Tapos yun, tinanggap niya ako guys. Ay, ako. Yun, tinanggap niya ako. Tapos sabi ko, buntis ako ba, magdala-dalawang buwan na. Sabi niya, sige lang, okay lang yan. Ako na bahala. Si Wilson yun, si Wilson Tupag. Shout out kay Wilson Tupag. Taga Lanao. Sa Kapatagan. Shout out sa'yo. Thank you so much sa inyong pagsagot sa akin. Na
na nabuntis ako sa ibang lalaki. Tapos yung anak ko ngayon guys, nandyan sa kanya, may asawa na. Ano na sila lang, 1989 man siya. 34. Diyan na sila lang, 33, 34. Nandyan si Lalang yung anak ko. Yung anak kong panganay, nandyan kay Wilson sa kanilang lugar. So, thank you so much, Wilson. Thank you so much sa pagsagip sa akin. God bless you. Sana bigyan ka pa ng Panginoon ng maayos na katawan, maayos na buhay sa mga anak mo at sa asawa mo ngayon. Ayun na guys. Mga ano na siguro yun, mga 4 na buwan na ang tiyan ko. Kinuha na ako ni Wilson doon sa Arimarji. Ayaw niya na ako papapasukin. So nag-board kami kasi ano no, ang trabaho ni Wilson noon guys is dicer sa Nestle. Dicer siya sa Nestle noon. Si Wilson. Kaya yun na. Doon na kami nagka